Josiah Pilar. Can you tell me about your name? Hello po, I'm Charlie J. De La Cruz po. So, anong pinagkakabalaan mo ngayon? Like, anong mga hindi mo mga ganahan? Sa ngayon po, nag-study po ako dito po sa JRU and ano po, nagtitraining din po ako ng volleyball kasi po, student natin po. Okay. So, may related ba sa family mo na nag-sports gano'n? Before po, nung elementary po ako, nakikita ko po yung ate ko na nagpa-badminton po. Yun po. So, parang inspired ka sa ate mo? Yes po. So, as a student athlete, paano mo napo-cope up yung mga assignments mo, like mga due dates, paano mo siya na susunod? Ano po, time management lang po. Kasi po, hindi po kasi parang buong oras ko nakapokus sa study, hindi rin naman po pwedeng sa sports lang. So, ayun po, kaya kailangan po talaga ng time management. So, kumusta naman yung parang mental health mo? Paano ba siya? Mental toughness ka ba? Since kilala natin yung mga student athlete na mental toughness talaga sila. Yes po, yung sa ano ko po, yung sa mental health ko po, well, okay naman po siya. May mga times lang po talaga na parang nakaka-drain, gano'n po, dahil po sa pagod. Pero kapag nakapagpahinga ka naman na po, dahil gano'n po, okay naman. So, wala nang problema sa inyo sa team? Like, wala naman parang homesick, ganyan? May mga times din po na nakaka-feel kami ng homesick, lalo na po kapag po may mga silent battles po, ganun po. Pero with the help of my teammate naman po, nakakapag-usap-usap naman po kami every time na may problem para po nasusolusyonan po namin yun. So, mas maganda yung communication mo sa mga teammates mo? Okay naman po, maganda naman po. Okay, and sa naman, when it comes to your family, kamusta naman sila sa'yo sa pagiging athlete mo? Very supportive naman po sila na family po. Especially po nung na-injured po ako. Kasi po, na-injured po ako last year sa training po namin. Well, yung family ko po, talagang nakasupport po sila, gano'n po. Tapos parang pinalakas po talaga nila yung loob ko para po magsimula po ulit and ma-overcome po yung mga parang doubt ko po na hindi na po ako mapaglaro ng volleyball, gano'n po. So, walang against sa'yo sa paglalaro? Even na kahit na-injury ka na, ganyan? Wala naman po. So, sa naman tayo? Di ba nga, student athlete. So, mas nauna yung student kaysa sa athlete. So, how's your school naman? Yung study ko po, okay naman po. Well, marami lang po talagang activities. Well, di po maiwasan yun, pero okay naman po. Nababalance ko naman po yung student athlete ko. So, syempre, di natin maiiwasan sa pag-student tayo, may mga terror talagang prof. Parang, kumbaga may, parang, kamusta yun? Paano mo na-handle yung prof na gano'n? Kasi nga, syempre, ano ka na sa schedule, tapos yung prof na payo, sobrang higpit, sobrang dami pinapagawa. Paano mo naman yun na-handle? May mga prof po talaga na parang mahigpit. Pero ang ginagawa ko lang po is sinusunod po yung mga rules niya po, kung ano po yung dapat gawin. And ginagawa ko lang po yung mga activities and quizzes. Tapos po, kahit po pagod ako sa training, puyat, kailangan ko pa rin po talagang pumasok po sa klase niya para po ayun po. Sa loob naman ng class, okay naman yung pakikitungo mo sa mga classmate mo sa pagiging irregular students mo? Okay naman po. Marami naman po akong kaibigan, kahit po, kaibigan po sa klase ko, kahit po regular student ako. So, ayun po, parang okay naman po sila sa akin and okay naman po ako sa mga classmate ko. So, naman tayo? Kamusta naman yung mo sa ibang tao? Like, kung paano ka makipagtungo sa ibang tao? Sa ibang tao po, sa una po, kinikilala ko po muna yung tao. Tapos po, may tatanong din po ako na
sa background niya po para maging sensitive po tayo sa mga sasabihin ko sa kanya or sa mga itatanong ko. So, paano mo na handle yung mga taong, kunyari, na kilala mo siya ngayon that day, pero medyo rude yung pagkakasalita niya or parang nami-misunderstand mo siya? Paano mo siya ma-handle? Parang gano'n. Siguro po, hindi ko po kasi siya like ma-judge agad kung bakit po siya gano'n eh. Siguro po, hinahayaan ko na lang po. Kasi po, baka po yung background niya po is like gano'n lang po talaga magsalita. Parang sanay lang po siya sa gano'n. Yung batagulan po. So, ayun po. May mga parang pagkakaiba yung iba naman po talaga yung mga tao. So, hinahayaan ko na lang po. So, may tanong pa kayo about sa volleyball. Sa pag-game nyo, like, anong routine mo? Like, may meditation ka ba? Ganyan? Like, parang nakikinig ka sa mga spoken poetry, ganyan, something gano'n. Anong parang routine mo? Every time po na may game kami, for example po, tomorrow po yung game. So, matutulog po ako na early para po makapag-rest po ng maganda yung mabuti yung katawan ko. And syempre po, sinasamahan ko po ng pray. Tapos po, nakikinig po ako ng music, ganun po, para po, parang yung utak ko po is makompose po yung utak ko. Tapos, lagi ko lang po iniisip yung mga instruction ng coaches ko, yung mga turo po ng mga kuya po namin sa team, mga captains po namin. Ganun lang po, to be able to perform well po when it comes to volleyball game. So, overall, yung pagiging student athlete, okay naman. Na-handle mo naman siya namin. Okay na. Hello po, good afternoon. I'm Charlie J. De La Cruz po. Pwede ko po bang malaman kung ano po yung pangalan niyo po? Hi, good afternoon, Mr. Charlie De La Cruz. I'm Patricia Andel Pilar. Okay po. Well, kumusta ka naman po? Kumusta po yung family niyo po? Kami, okay naman kami. Okay din naman ako. Yung family ko din naman is very supportive sa akin when it comes to sa pagiging student athlete ko. So, student athlete ka po Yes po. dito po sa university? JRU. Okay po. Well, sinabi niyo po na student athlete kayo. So, ibig sabihin po nun, palagi po kayo nag-ensayo? Opo. So, yung ensayo po kasi namin, 5 to 8. So, yung very full schedule po talaga ako simula morning hanggang afternoon. So, iniiwasan talaga namin yung training time kasi nga, bawal siya. So, kaya medyo hassle talaga kasi sobrang pagod na pagdating sa training. Paano mo po para nababalance po yung pag-study sa pagiging student athlete po? Di ba po kasi medyo mahirap kasi nahati po yung attention mo sa pag-aaral at paglalaro ng volleyball. So, paano mo po nakakuha? Sa akin naman po, kapag ganun po, mas nagta-time management po ako. Baga, sa morning po, wala pa ang training. So, lahat ng activities, assignments, or projects, ginagawa ko pa lang sa araw na yun. Pagdating sa afternoon, magpo-focus naman po ako sa volleyball, sa training namin, para mas ma-handle ko siya maayos. Para pagdating ng gabi, makapag-rest na ako. Very responsible ka naman po pala student athlete. Regarding po sa mga ka-teammates mo po, okay naman po ba yung pakikitungo mo sa kanila and okay din po ba yung pakikitungo mo sa kanila? Yeah, yung mga teammates ko naman okay naman. Pero syempre yung iba, hindi natin may iwasan na may mga sarili silang mundo. Like, kung paano sila magsalita, minsan namin misunderstand namin kasi nagaling sila ibang lugar. So ganun, minsan parang misunderstand namin na pagsasabihan namin sila. Yun. Sa mga ano mo naman po, sa mga classmates mo po and professor, di ba po kasi may mga classmates din po tayo na para Ikatat natin dito sa pila.
Yung sa mga classmate ko naman po and professor, di ba po kasi hindi naman po natin maiiwasan yung mga professor na medyo mahigpit. And sa classmate po natin, kumusta naman po ang pakikitungo po nila sa iyo and pakikitungo po sa akin? Yung mga classmates ko naman, okay naman sila so far para sa akin kasi pag nag-chat ako sa kanila, they respond right away. Tapos yun, tinutulungan din naman nila ako. Tapos sa professor naman, wala naman problema. Kung hanggat maaari, pwede iwasan yung mga terror na professor dahil nga sa hectic ng schedule natin sa pagiging athlete ko. Ganun. Bilang isang atleta ba, pumapasok ba minsan sa isip mo na tumigil na sa paglalaro or mag-stop na, mag-focus na lang sa study? Meron times, pero mas nananaig pa rin talaga yung goals and dreams mo talaga sa buhay. Kumbaga, sasagi lang siya saglit sa isip mo, pero maisip ko na kailangan mong bumangon at bumangon. Sa, minsan ba naiisip mo na parang na-homesick ka, namimiss mo yung pamilya mo dahil sa pagod sa training, sa dami ng activities? So, Yun nga po, minsan nga po, like 3 weeks, kasi syempre malapit lang ako, I'm from Quezon City lang naman. So, pag 3 weeks gano'n, syempre nakukumusik din ako kahit sobrang lapit ng bahay lang namin, pwede ko naman uwian kahit saglit lang. Pero kasi dahil sa mga schedules, simula morning hanggang gabi, sobrang fit talaga ng schedules namin mga athlete. And yun nga, parang inaano ko na lang, tinatawag ako na rin sila para hindi ako ma-homesick. Kumbaga, ina-handle ko yun sa sarili ko na maging independent person talaga. Sa pamilya nyo ba, may mga atleta rin ba sa pamilya nyo like naglalaro ng volleyball or any kind of sport? Yes po. Actually po yung dalawang kong kuya, nagbabalbo sila. Doon po ako na-inspire sa kanila kasi among girls sa amin, ako lang yung nag-i-sport. So parang sabi ko, dapat ako din sa babae. Sa babae dapat may nag-i-sports din. So kumbaga, parang inano ko yung mga babae sa amin na kaya ko din. Hindi lang yung mga lalaki kaya mag-sports. Kaya din ng mga babae. So, bilang student athlete, syempre may mga pamilya ka rin na parang sumusupport sa'yo, gano'n. Ano yung mga lesson na binibigay nila na nakakatulong sa paglalaro ng volleyball? Yung syempre yung pagiging independent. Minsan, kahit nakasupport sila, syempre ako, nasa isip ko, hindi ko pwede palaging iasa sa kanila. Kung pwedeng kailangan ko gawa ng paraan, gagawa ng paraan para maka-survive sa pagiging student athlete. Kasi ako yung tao na independent person na hindi ako nagre-rely sa isang tao. Kumbaga, kung hanggang kaya ko, ginagawa ko. Kapag sobrang pagod na talaga ako, saka lang ako manghihingi ng tulong. Aside sa pagiging student athlete, syempre marami ka rin kaibigan sa labas. So, paano mo sila para nakaka-communicate dahil nga sa dami ng schedule, sa pagiging atleta? So, paano mo sila kasama? Minsan nade-decline ko sila sa mga labas namin, minsan niyayaya nila ako kasi nga gusto nilang makasama. So ako naman, ini-explain ko sa kanila ng maayos kung bakit hindi pwede sumama. So yun, minsan nakasama ko naman sila, masaya naman. Kasi minsan kailangan din natin ng fresh air, ng fresh friends, gano'n, like parang mga bagong mga kausap, para na ma-freshen up yung mind natin. Lalo na pag athlete, talagang gulo-gulo yung isip, kumbaga halo-halo na yung nasa isip natin. So yun, kumbaga nakapag-build din ako ng energy pagkasama ko sila. So, sa tingin mo po, ano po yung parang na-feel nila every time na nade-decline mo sila kasi nga sa schedule? Ayun, syempre, feeling ko,
Hindi naman sa totally disappointment, pero parang ganun na yung term. Baga syempre, ang gusto lang naman nila mangyari, makasama ako. So, hindi rin naman nila masisisi kasi nga, na-explain ko din ng maayos yung side ko, kung bakit hindi ako pwede. So, minsan, very thankful na lang din ako sa kanya kasi very understandable sila when it comes to me. So, para sa iyo po, ano po yung parang pinaka-the best motto sa sarili mo na mamibigay mo po para po mas maging ano ka po student athlete, like mas maging matatag na student athlete inside and outside the court po? Siguro yung pagmamanage ng time sa lahat ng oras, kailangan hindi natin sayangin. Like parang time is gold. Kasi nga, sa lahat ng oras, may pwede kang may pwede kang magawa na makakabuti sa'yo. Hindi lang sa'yo, kundi para sa iba din. Kaya sa tingin ko, kapag may oras ka na pwede mo silang tulungan, makakatulong ka. Pero pwede din naman sa sarili mo na makatulong ka din sa lahat ng oras. Kaya nga, time is gold. Kailangan ipahalaga yung oras natin. Sobrang gandang mensahe naman po ng Miss Patricia. So, ayun po, maraming salamat po. Thank you.